Kumalat sa sahi na gawas sa kahoy ang ingay ngang kakarampot na barya. Ang tunog na iyon, para kay Andrea Valderrama, ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang pasensya, pagtatapos ng kanilang usapan. Barya lang yan, di ba? Sabi niya, ang boses ay may bahit ng pinipigilang inis, habang tinitingnan niya mula ulo hanggang pa ang lalaking nasa harapan niya. Pawis, amoy araw, at nakasuot ng kupas na aso na t-shirt na may markang Paraiso del Sol Pot Services. Sapat na siguro yan para sa serbisyo mo. Hindi kumibo ang lalaki. Ang mamata nito, na kulay itim na kapa, ay hindi nakpakita ng kahit anong emosyon, walang galit, walang hiya, walang pakagulat. Tinitigan lang siya nito, isang klasengang patitih na tila tumatagos sa mamahalin niyang salamin sa mata at nakikita ang pagiging irritable niya. Ang kawalan nito ng reaksyon ang mas lalong nakpainit ng kanyang ulo. Sa mundo niya, kapag nagsalita ang isang Valderrama, nakikinig ang lahat. Yumuyuko, sumusunod. Pero ang kargado na ito, nakatayo lang siya roon. Ang magabalikat ay matata. Ang magakamay na magaspang dahil sa trabaho ay nakakuyom sa gilid. Napansin ni Ara na pinatitinginan na silang ang ilang turista sa maliit na pantalan ng Palawan. Naramdaman niya ang painit ng kanyang pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis. Isang tingin pa ang ibinigay niya sa lalaki bago niya kinuha ang kanyang Fendi handbag at tumalikod. Ang ngatakongang niyang sapatos ay tumutunog sa bawat hakbang, palayo sa lalaking sa tingin niya ay hindi na niya muling makikita pa. Nang biglang tumuno ang kanyang cellphone. Isang pamilya na pangalan ang lumitaw sa screen, Don Ricardo Valderrama. Ang kanyang ama. Agad niyang sinagot ito, pilit na pinapakalma ang sarili. Dad? Napatawag ka? Everything okay? Ara, ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay hindi kasing tatak ng dati. May panginginig doon na nakpadala ng kaba sa dibdib ni Ara. The banks. They're calling in our loans. Lahat sila. They're giving us 30 days. Nanlami ang buo niyang katawan sa kabilain init ng araw. Ang ingay ng pantalan, ang alon, ang ngabangke, ang tawanan ng mga tao ay biglang nawala. What? Akala ko ba we had more time? Akala ko ba may deal na tayo sa mga investors mula sa Singapore? It fell through. They backed out this morning. Sagot ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa sikmura ni Ara. Anak, masama ang sitwasyon. This is it. This is the end of the line if we don't find a miracle. Napahawa si Ara sa isang poster. Ang daliri niya ay nangingini. Ang imahe ng kanilang mansyon, ang kanilang masasakyan, ang buhay na kinalakihan niya, ay biglang namistulang babasajing kastilyo na malapit ng gumuho. Dad, anong gagawin natin? May isa pa tayong paasa, sabi nga man niya, at sa boses nito ay narinig ni Ara ang isang bagay na bihirang-bihira niyang marinig, desperasyon. Luzon Premier Holdings. They're the only ones big enough to acquire us without destroying the Valderrama name. They agreed to a meeting. Tomorrow, 10 a.m. sharp. I need you there, Ara. I need you to be at your best. Ikaw ang pinakamagaling sa atin sa pakikipag-usap. Please, anak. Ang kinabukasan ng pamilya natin ang nakasalalay dito. Luzon Premier Holdings. Ang misteryosong kumpanya na biglang lumitaw at sinakop ang nga malalaking industriya sa bansa sa loob lang ng 5 taon. Walang nakakakilala sa may-ari. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Ang alam lang ng lahat, sila ang hari. At ngayon, sila ang kanilang huling baraha. I'll be there, Dad. Sabi ni Ara, ang boses ay halos pabulong na lang. I'll handle it. Pakababa niya ng telepono, napayuko siya. Ang lahat ng pagmamataas at inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na takot. Ang kargador, ang baryang hinagis niya. Ang buong eksena, lahat yon ay walang kwenta kumpara sa problemang kinakaharap niya ngayon. Kinabukasan, ang hangin sa boardroom ng Valderrama Corporation ay mabigat at hindi gumagalaw. Nakaupo si Ara sa tabi ng kanyang ama sa dulo ng mahabang mesa. Ang bawat miyembro ng kanilang board ay naroon, ang nga mukha ay seryoso, ang nga papel sa harapan ay hindi ginagalaw. Ang lahat ay naghihintay. They're 5 minutes late. Bulong ng isang board member. Kings can afford to be late, sagot naman ang isa pa. Pinilit ni Ara na huwag ipakita ang kaba. Suot niya ang kanyang pinakamagandang business suit, ang buho ay perpektong nakayos, ang kanyang postura ay tuwid. Sa isip niya, paulit-ulit niyang inensayo ang kanyang sasabihin. We are not just a company, we are a legacy.
An acquisition would be mutually beneficial. Paulit-ulit. Na parang isang dasal. Nang bumukas ang pintong godroom, tumayo ang lahat. Pumasok ang isang babaeng nasa mid-50s, mukhang matalino at propesyonal, na ipinakilala ang sarili bilang legal counsel and LPA. Ngunit hindi sa kanya napunta ang atensyon ni Ara. Napunta ito sa lalaking sumunod sa kanya. Hindi niya agad nakita ang mukha nito. Ang una niyang napansin ay ang suot nito. Isang three-piece suit na gawa sa Italy, na siguradong mas mahal pa sa sasakyan niya. Ang sapatos nito ay makintab na leather, bawat hakbang ay tahimik pero may bigat. Ang tindig nito ay punong kampiyansa. Isang aurang ang kapangyarihan na tila napupuno ang buong silid. At nang itaas nito ang kanyang ulo, naktama ang kanilang nga mata. Nanlami ang buo niyang katawan. Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Bawat hininga sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang inensayo niyang ngalinya ay naglaho. Ang lalaking iyon. Ang lalaking magdedesisyon sa kapalaran ng kanyang pamilya, ng kanilang kumpanya, ng buong buhay niya. Ang kargador mula sa Palawan. Si Marco Santos. Umupo ito sa kabilang dulo ng mesa. Sa silang nakalaan para sa CEO ng Luzon Premier Holdings. Tumingin ito sa lahat ng naroon. Bago muling ibinalik ang tingin kay Ara. Isang mabagal, nakakaasar na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi nito. Ang nga mata niyang dati iwalang emosyon ay ngayoy punong panunuya, punong tagumpay. Good morning. Bati ang legal counsel. Thank you for accommodating us. We are here to discuss the initial proposal for the acquisition of Valderrama Corporation. Our CEO, Mr. Marco Santos, will be leading the negotiation. Hindi maalis ni Ara ang tingin niya kay Marco. Ang mundo niya ay umikot. Ang hiya, ang pagkagulat, ang takot lahat ay nagalo-halo sa loob niya, na parang isang bagyong malapit ng sumabo. Ang lalaking hinama niya, ang lalaking binigyan niya ng kakarampot na barya, ay mahawa na ngayon ang kanyang kinabukasan sa mapala nito. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan na tila isang kawalang hanggan, naksalita si Marco. Ang boses niya, kalmado at malinaw, ay umaling-aungaw sa buong silid. The deal is simple, sabi niya, habang ang nga mata ay nakatutok pa rin kay Ara, na parang silang dalawa lang ang tao sa kwarto. Itinuro siya nito gamit ang isang daliri, isang simpleng galaw na nagpatigil sa pahinga ng lahat. I will only negotiate with one person. Huminga ito ng malalim, habang pinatatagal ang bawat segundo ng kanyang paghihirap. Pinanot ni Marco ang bawat pagbabago sa mukha ni Andrea Valderrama. Mula sa pagiging kampante, sa pagkabigla, sa pamumutla, hanggang sa isang ekspresyon na hindi niya mabasa isang halongang matinding kahihiyan at namumunggali. Sa loob ng ilang segundo, ang reyna ng Valderrama Corporation ay natanggalan ng korona, at si Marco ang may hawak nito. Nalasap niya ang bawat sandali. Ito ang tagumpay na hinintay niyang matikman sa loob MA 15 taon. The meeting is adjourned. Sabi niya sa malamig na boses, sabay tayo. Hindi niya pinansin ang gulat na mamukha na board members o ang nag-alalang tingin ni Don Ricardo sa anak nito. Ang mga mata niya ay para lamang kay Ara. Miss Valderrama, in my office. Now. Walang salitang umalis ang lahat sa silid, nagiwan ang isang mabigat na katahimikan. Naiwan silang dalawa. Tumayo si Ara. Ang makamay ay nakakuyom sa gilid. Ang dating mapagmataas niyang tindig ay may bahagyang lamat. Pero ang apoy sa kanyang nga mata ay hindi pa rin namamatay. What is this? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Isang laro. Trip mo lang ba to? Dahil ba sa nangyari sa Palawan? Isinara ni Marco ang pinto at humarap sa kanya. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Palawan? Oo. Ang kargador at ang reyna. Magandang pamagat ng isang fairy tale, di ba? Pero huwag kang maalala, Miss Valderrama. Ang nangyari doon ay isa lamang maliit na paalala kung gaano kabilis mabago ang mundo. Lumapit siya sa mesa at may kinuha isang folder. Inihagis niya ito sa harapan ni Ara. Hindi laro ang habol ko. Negosyo ito, sabi niya. At bilang nag-iisang taong pakakatiwalaan ko sa negosasyon na ito, may makondisyon ako. Dahan-dahang binuksan ni Ara ang folder. Inaasahan niyang makakita ng mga numero, mga porsyento, mga legal na termino. Ngunit ang nakita niya ay isang simpleng listahan. 1. You will act as my personal executive assistant for the duration of this negotiation. 2. You will accompany me to all site visits, meetings,
and community engagements related to this deal. 3. No personal drivers, no assistants, no special treatments. Kung ano ang sasakyan ko, sasakyan mo. Kung ano ang kakainin ko, kakainin mo. Sir, you will report directly to me. And only to me. Napaangat ang tingin ni Ara, hindi makapaniwala. This is absurd. Pinapahiya mo ako. Pinapahiya? Tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Hindi. Tinuturuan kita. Gusto kong makita mo ang mundo sa labas ng di-aircon mong opisina. Gusto kong maintindihan mo kung saan napupunta ang pera ng kumpanyang gusto mong iligtas. At higit sa lahat, lumapit siya. Ang boses ay bumaba na halos pabulong. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong lunukin para sa pangalan ng pamilya mo. Naalala niya ang isura nito sa pantalan. Ang paraan ng pagagis nito ng barya sa sahi. Hindi ang kakarampot na halaga ang tumata sa isip niya, kundi ang paraan ng pagbigay. Parang nagtatapon ng tira-tirang pagkain sa isang aso. Ngayon, siya naman ang matatakda ng mapatakaran. Take it or leave it, Miss Valderrama, sabi niya. Sabay talikod at tingin sa labas ng bintana. The fate of your legacy is in your hands. Narinig niya ang maring pahinga ni Ara sa likod niya. Narinig niya ang pahigpit ng hawak nito sa folder. Ilang segundo ang katahimikan. Bago niya narinig ang isang salitang binikas ng may bigat at pagkatalo. Okay. Ang unang site visit ay sa isang siksikang komunidad sa Tondo. Dinala ni Marco si Ara sakay ng kanyang lumang pickup truck. Walang driver, walang aircon, ang bintana lang na bukas ang nagbibigay ng hangin na may halong alikabok at usok. Kitang-kita niya ang pagiging hindi komportable ni Ara sa suot nitong puting-puting blouse at itim na slacks. Bawat lubak na kanilang dinadaanan ay tila isang personal na insulto sa kanya. Pagbaba nila, sinalubong sila ng ingay ng bata, amoy ng nilulutong pagkain sa makarinderya, at ang init na bumabalot sa buong lugar. Ito ang mundo ni Marco bago niya nabawi ang lahat. Ito ang mundong kinalimutan ng mga taong tulad ni Ara Valderrama. Nandito tayo para bisitahin ang isang community kitchen na pinopondohan ng foundation namin, paliwanag ni Marco, habang naglalakad sila sa isang makitit na eskinita. Nakasunod lang si Ara. Ang mukha ay hindi may pinta. Halatang nandidiri sa putik na dumidikit sa mamahalin niyang sapatos. Good, naisip ni Marco. Mabuti nang maranasan mo to. Ngunit habang pinapanood niya ito, may napansin siyang kakaiba. Oh, hindi siya comfortable. Oh, halatang hindi siya sanay. Pero walang reklamo. Walang kahit isang salitang lumalabas sa bibig nito. Tahimik lang itong sumusunod, tinitiis ang lahat. Pagdating nila sa community kitchen, isang grupo ng mabata ang naglalaro sa malapit. Biglang may isang batang babae na nadapa. At malakas itong umiyak. Bago pa man makalapit si Marco, naunahan na siya ni Ara. Mabilis na lumuhod si Ara sa maruming semento, hindi inalintana ang kanyang damit. Hey, are you okay? Tanong niya sa bata, ang boses ay malumanay. Shh, tahan na. Let me see. Hinawakan ni Ara ang maliit na tuhod ng bata na may gasgas. Kinuha niya ang kanyang panyo mula sa bag, isang mamahaling panyo na may budang ang kanyang inisyal at marahan itong ipinunas sa sugat. Habang ginagawa niya iyon, kinakausap niya ang bata sa mahinang boses. Hanggang sa unti-unti itong tumahan. Nakatayo lang si Marco sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. Ano to? Isang palabas. Para makuha ang simpatya ko. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ni Ara, ang pag-alala sa mata nito habang tinitingnan ang bata, parang toto. May isang bahid ng sinseridad do. Lumipas ang nga araw na parang isang panaginip, o mas tamang sabihin, isang bangungot na pinilit harapin ni Andrea Valderrama ng may dilat na mga mata. Bawat umaga, sinusundo siya ni Marco sa kanyang lumang pickup truck. Bawat araw, dinadala siya nito sa mga lugar na sa mapa niya lang nakikita. Makooperatiba ngang magsasaka sa Laguna, ma-fishing village sa Batangas. Mamunting eskwelahan sa paanan ng isang bundok sa Rizal. Isang linggo. 7 araw ng paglunok sa kanyang pride. 7 araw ng pananahimik habang pinapanood niya si Marco na makisalamuha sa mataw, hindi bilang isang CEO na nagbibigay ng limos, kundi bilang isang kaibigan na nakikinig. Nakita niya kung paano nito kargahin ang isang sakong bigas, kung paano nito kalaruin ang bata, kung paano ito umupo sa isang sahi na kawayan at makipagkwentuhan sa isang matandang magsasaka tungkol sa presyo ng pataba.
Kinasusuklaman niya ang bawat sandali ng pagiging hindi comfortable. Ang alikabok sa kanyang buhok, ang pawis sa kanyang likod, ang makalyo na nagsisimulang tumubo sa kanyang malambot na makamay. Ngunit sa gitna ng lahat na iyon, may isang damdamin na unti-unting sumisibol sa dibdib niya. Isang damdaming pilit niyang winawasi pero patuloy na bumabalik. Pahanga. Doon nagsimula ang lahat. Sa isang bukit sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang lupa, sabi ni Marco, habang kumukuha nga isang dako ng basang lupa, ay parang tao. Kung alagaan mo, bibigyan ka niya ng buhay. Pero kung abusuhin mo, wala kang aanihin. Nakatayo si Ara sa gilid ng isang pilapil. Pilit na binabalanse ang sarili sa suot na sapatos na halatang hindi para sa bukit. Pinapanood niya si Marco. Ang braso nito ay matipuno. Ang balat ay kulay kayumanggi dahil sa araw. May kung anong sigla sa mamata nito habang ipinapaliwanag ang tungkol sa organic farming. Nakakahawa ang kanyang pasyon. Sa unang pagkakataon, nakinig si Ara hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Nawala siya sa kanyang inisip. Sa isang maling hakbang, naramdaman niya ang pagdulas ng kanyang paa. Ah! Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanya habang nawalan siya ang balanse at bumaksa. Hindi sa tuyong lupa, kundi sa isang bahagi ng bukit na malambot at maputi. Agad na napuno ng puti ang kanyang mamahaling pantalon. Isang kahihiyan ang bumalot sa kanya. Hinintay niya ang tawa ni Marco. Ang pang-asar. Iyon ang inaasahan niya. Iyon ang nararapat sa kanya. Pero wala siyang narinig na tawa. Sa halip, narinig niya ang mabilis na mga yabak. Ara, okay ka lang. Paangat niya ng tingin, nakita niya si Marco. Ang mukha ay puno ng pag-alala. Inilahat nito ang kamay. Naatubili siya. Pero walang ibang pagpipilian. Hinawakan niya ang kamay nito. Magaspang iyon, pero mainit at matatag. Sa isang hila, naitayo siya nito. Napakalapit nila sa isa-isa. Amoy niya ang pinahalong amoy ng lupa at pawis mula kay Marco. Nakita niya ang butil ng puti sa pisngi nito. At nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nitong itim na kapa. Sa mga matang iyon, wala siyang nakitang panghuhusga. Wala siyang nakitang galit, ang nakita niya ay pag-aalala. Puring pag-alala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ang ingay ng bukit ay biglang nawala. Tila sila lang dalawa ang naroon, nakatayo sa gitna ng kaputikan, nakatiti sa isa-isa. Siya ang unang umiwas ng tingin. Sorry, sabi niya, hindi sigurado kung para saan. Sa pagiging lampa niya. O sa mga inisip niya tungkol dito. Wala yon, sagot ni Marco, ang boses ay bahagyang garal. Binitawan nito ang kamay niya, na parang napaso. Tara, may poso doon. Magilamos ka muna. Habang naglalakad sila, hindi na muling naangat ng tingin si Ara. Ang init na naramdaman niya ay hindi na dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang bagay na mas komplikado at nakakabagabag. Ang araw na iyon ay hindi natapos doon. Dahil sa isang nasirang tulay na kanilang nadaanan, hindi sila umabot sa huling biyaheng ferry pabalik ng Maynila. Gabi na. Wala silang choice kundi ang manatili sa bahay ng isa sa magsasaka isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid. Pasensya ka na sa abala, sabi ni Marco habang inaayos nito ang isang simpleng bani sa sahi na magiging tulugan ni Ara. It's okay, sagot ni Ara, habang nakaupo sa isang kahoy na upuan. Pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Ang tanging ilaw nila ay isang gasera. Ang tanging ingay ay ang huningang gakuliklik sa labas. Naalala niya ang kanyang nobyo, si Donato. Ano kaya ang isipin nito kung makikita siya sa ganitong kalagayan? Isang kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Bakit mo ginagawa to lahat? Tanong ni Ara. Hindi na napigilan ang sarili. Napatigil si Marco sa kanyang ginagawa. Ang alin? Ito. Ang mga foundation. Ang mga community visit. You're the CEO of a multi-billion peso company. You can just sign checks. Umupo si Marco sa sahi, ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan na puno ng bituin. Ang mama ko, pinalaki niya ako na ang tunay na yaman ay wala sa perang iniipon mo, kundi sa buhay na binabago mo. Pangarap niya to. Nakapa. Kapa nakaahon na kami. Babalik kami para tulungan ang mga naiwan. May lungkot sa boses ni Marco na ngayon lang narinig ni Ara. Nasaan na siya? Wala na, simpleng sagot nito. Pero ang pangarap niya, buhay pa. Dito,
sabi nito sabay turo sa kanyang dibdib. Kaya hindi pwedeng pirma lang ng seka. Kailangan nararamdaman mo. Kailangan nakikita mo. Kailangan nandito ka. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang tao sa likod ng kargador at NZEO. Nakita niya si Marco. Isang anak na tinutupad ang pangarap ng ina. Isang lalaking may pusong mas malaki pa sa kumpanyang pag-ari niya. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay nasimulang makabita. Kinabukasan, habang nagmamadali silang maimpake para humabol sa unang biyahe ng ferry, may nahulog mula sa bulsa ng pantalon ni Marco. Isang lumang leather na wallet. Bago pa man ito mapulot ni Marco, pinulot na ito ni Ara. Nahulog mo, sabi niya. Ngunit sa pag-abot niya, bumukas ang wallet. Isang kupas na litrato ang bumungat sa kanya. Isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang batang Marco na nakatayo sa harap ng isang malaking gusali. Sa likod nila, may isang malaking arko na may nakasulat. Santos Ledesma Co. Grand Opening, 1995. Walang ibig sabihin nun para kay Ara. Ngunit ang mata niya ay napako sa isang detalye sa gilid ng litrato, isang bagay na pamilya sa kanya. Isang lumang delivery van. At sa gilid nito, ang kupas pero malinaw pa ring logo ng kanilang kumpanya. Valderrama Trucking. Nanlami ang nga kamay ni Ara. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nagtakpi-takpi ang lahat sa isip niya. Ang galit ni Marco. Ang nga kondisyon. Ang pagpili sa kanya. Hindi ito tungkol sa insidente sa Palawan. Mas malalim. Mas matagal. Mas personal. Napaangat siya ngang tingin kay Marco, ang wallet ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. Marco, bulong niya. Anong kaunayan ng ang tanong ni Andrea ay parang isang susi na nagbukas sa isang kwartong matagal nang ikinandado ni Marco sa kaibuturan ng kanyang alaala. Isang kwartong puno ang galit, ng pait, at ng mga multo ang kahapon. Nawala ang lahat ng bahid ng kabaitan sa kanyang mukha. Ang init sa kanyang mata ay napalitan ng isang nagyayelong lamig. Hinablot niya ang wallet mula sa kamay ni Ara. Ang kilos ay marahas at biglaan. Bakit? Ulit ni Ara, ang boses ay nanginginig na. Anong kinalaman ng pamilya ko sa pamilya mo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Isang tawang walang kagalakan. Puno ang sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Kinalaman. Sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Miss Valderrama, ang pamilya mo ay hindi lang may kinalaman. Ang pamilya mo ang simula at ang katapusan ng lahat. Humarap siya kay Ara, ang mga mata ay nag-aapoy. Wala na ang lalaking nag-alala sa putik sa damit niya. Wala na ang lalaking nagwento tungkol sa mga bituin. Ang kaharap niya ngayon ay ang CEO ng Luzon Premier Holdings. Ang kaharap niya ay isang anak na humihingi ng hustisya. Ang Santos Ledesma Corporation, pagsisimulan niya, ang boses ay matatak pero puno ng pait. Ayan ang pinahirapan ng tatay ko at ng lolo ko. Itinayo nila mula sa wala. Sila ang pinakamalaking supplier ng materyales sa konstruksyon sa buong rehiyon. At ang pinakamalaki nilang kliyente? Ang Valderrama Trucking. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Naging makumpare pa nga ang tatay mo at ang tatay ko, papatuloy ni Marco. Ganyan sila kalapit. Ganyan kalaki ang tiwala ng pamilya ko sa pamilya mo. Pero ang tiwalang yon, ginamit ng tatay mo para sirain kami. Bumali ang lahat ng alaala kay Marco. Ang mga gabi kung kailan hindi umuwi ang kanyang ama. Ang makuno sa nongangyang ina. Ang masalitang utang, nalulugi, kinakain ng sistema. Nagsimula sa mga kontratang biglang kinakansela, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa galit. Sunod, ang mga bayarin na laging huli. Pagkatapos, biglang naktayo nga sarili niyang supply company ang Valderrama, at isa-isa niyang kinuha ang mga kliyente namin gamit ang mga impormasyong sa loob lang ng kumpanya namin dapat malalaman. Impormasyong ang tatay ko lang at ang kumpare niyang si Don Ricardo Valderrama ang nakakalam. Tumingin siya ng diretso kay Ara, na parang gusto niyang ipasa ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Inubos kami ng tatay mo. Dahan-dahan. Walang awa. Hanggang sa wala nang natira. Nawala ang kumpanya. Nawala ang bahay. Nawala ang lahat. At ang tatay ko. Hindi niya kinaya. Isang gabi, inatake siya sa puso. Ang sabi ngang doktor. Dahil sa stress. Pero alam ko ang totoo. Namatay siya dahil sa kataksilan ng isang taong tinuring niyang kaibigan.
Bumaksa ang mga luha sa mata ni Ara. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng kasalanang hindi niya alam na pinapasan ng kanyang apelyido. Ito pala ang lahat. Bulong ni Ara. Ang makondisyon. Ang pagpapahirap. Ito ay paghihiganti. Hustisya, pagtatama ni Mako. Gusto kong maramdaman mo, kahit isang katiting lang, ang hirap na dinanas namin. Gusto kong makita mo na ang yaman na ipinamamalaki mo ay itinayo sa ibabaw ng mapangarap na sinira ng pamilya mo. At ngayon, Miss Valderrama, hawak ko ang kinabukasan niyo. Tell me, how does it feel? Hindi nakasagot si Ara. Tumalikot siya at tumakbo. Tumakbo palayo kay Marco. Palayo sa katotohanang sumasampal sa kanya. Parang isang bagyo ang pagdating ni Ara sa mansyon ng Valderrama. Hindi niya pinansin ang mga katulong. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Naabutan niya itong nakakapahabang nagbabasa ng diaryo. Dad, sabi niya, ang boses ay basag. Tell me it's not true. Ibinaling ni Don Ricardo ang tingin mula sa diaryo. Ang alin anak? Ang Santos Ledesma Corporation. Si Mr. Santos. Ang pamilya niya. Toto ba, Dej? Toto bang sinira mo sila? Ang katahimikan ni Don Ricardo ay ang tanging kumpimasyon na kailangan ni Ara. Ibinaba nito ang tasa ng kapa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Ganyan ang labanan nun. Ara, sabi nito sa mahinang boses. Negosyo yun. It was nothing personal. Kung hindi ko ginawa, yon, baka tayo ang sinira nila. It was a different time. Ubusan ng lahi. Ubusan ng lahi. Hindi makapaniwalang ulit ni Ara. Dad, isang pamilya ang sinira mo. Isang buhay ang nawala. At tinawa mo lang yung negosyo? Ginawa ko ang kailangan kong gawin para sa pamilyang ito, tumaas ang boses ni Don Ricardo. Para sa'yo. Para sa kinabukasang meron ka ngayon. Huwa mo akong husgahan. Pero sa anong halaga, Dad? Umiyak na tanong ni Ara. Sa halaga ng dangal natin. Tumayo siya, talunan. Ang lalaking tiningala niya buong buhay niya ay gumuho sa kanyang paningin. Hindi siya isang haligingang lakas. Isa siyang magnanakaw na naksuot ng magandang damit. Dala ang bigat ng katotohanan, pinuntahan ni Ara si Marco sa opisina nito sa LPH Tower. Puno siya ng determinasyon na itama ang mali, kahit hindi niya alam kung paano. Marco, sabi niya pagkapasok sa opisina nito. Nakaupo si Marco sa kanyang mesa. Ang muka ay muling naging isang malamig na maskara. Miss Valderrama, I assume you're here to tender your resignation as my assistant. No, sagot ni Ara, lumuluha. Nandito ako para humingi ng tawad. Para sa lahat ng ginawa ng pamilya ko. I'm so sorry, Marco. Kung may magagawa lang ako para baguhin ang nakaraan. Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang dago sa puso ni Ara. Hindi ko kailangan ng sorry mo, sabi nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Ang sorry mo ba may babali ang tatay ko? Ang sorry mo ba may babali ang 15 taon na nahirap kami? Alam ko. Hindi, putol ni Marco. Hindi mo alam. At hindi mo malalaman. Tumigil ito sa harapan niya. Tapos na ang pagpapanggap, Miss Valderrama. Ang na-site visit, ang ngakwentuhan, tapos na yun. Ang kailangan ko mula sa'yo ngayon ay hindi ang iyong awa. Ang kailangan ko ay hustisya. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ara na ang pada sa pagitan nila ay mas mataas at mas matibay na ngayon kaysa dati. Let's talk business. Real business. And this time, no more favors. Wasa ang puso ni Ara. Tumalikot siya at lumabas ng opisina na parang isang kaluluwang naglalakad. Ang huling pag-asa niyang ayusin ang lahat ay naglaho. Habang umiyak siyang naglalakad sa hallway, isang pamilya na boses ang tumawa sa kanya. Ara. Si Donato. Ang kanyang fiancé. Mabilis itong lumapit at niyakap siya. Sa mga braso nito, lalo siyang napahagulgo. Anong nangyari? Malambing na tanong ni Donato. Vala na Donato. Sabi ni Ara sa gitnang gahigbi. Galit na galit siya. Vala na kaming pag-asa. Hinikpitan ni Donato ang yakap. Shh! Hayaan mo na siya, Ara. Nandito ako. Humiwalay ito ng bahagya at pinunasan ang kanyang maluha. Tinitigan siya nito sa mata, at may isang kakaibang kislap doon na hindi napansin ni Ara. I have a plan, bulong nito.
Isang plano para makuha natin ang lahat mula sa kanya. Ang apat na sulok ng kanyang silid ay hindi kailanman naging ganito kasikip. Ang madingding na datay na bibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay tila unti-unting lumalapit para sa kalensiya. Si Andrea Valderrama, ang prinsesang lumaki sa isang palasyo, ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang tahanan. Isang bilanggo ng katotohanan. Isinandal niya ang kanyang no sa malamig na salamin ng bintana, pinapanood ang nga ilaw ngang siyudad sa ibaba. Ang bawat kumikinang na ilaw ay parang isang panunumbat. Ilan sa magusaling iyon ang itinayo gamit ang materyales mula sa Santos Ledesma? Ilang pamilya ang masayang naninirahan doon, walang kamalay-malay na ang pundasyon ng kanilang tahanan ay binuo mula sa duro na pangarap ng ibang pamilya? Ng pamilya ni Marco, napapikit siya. At sa kanyang isipan, nakita niya ulit si Marco. Hindi ang malamig at galit na CEO, kundi ang lalaki sa bukit. Ang mata nitong naalala, ang kamay nitong mainit at magaspang na humila sa kanya mula sa putikan. Naramdaman niya ulit ang tibok ng kanyang puso nang makatitigan sila. Isang saglit na paasa, isang saglit na katahimikan sa gitna ng unos. Ngunit ang alaala ay mabilis na napalitan ng isa pa. Ang mukha ni Marco sa opisina. Ang mata ay walang emosyon. Ang salita ay tila nga yelo na tumutusok sa kanyang puso. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Tapos na. Wala na. Anumang maliit na sinulit ng koneksyon na nabuo sa pagitan nila ay pinuto na niya. Pinuto ng kasinungalingan ng kanyang pamilya. At ang kanyang ama, si Don Ricardo Valderrama. Ang haligi ng niyang buhay. Ang bayani ng niyang pagkabata. Ang imahe nito ay gumuho na rin. Ang bawat payo nito tungkol sa dangal at integridad ay isa na ngayong malaking kabalintunaan. Nag-iisa siya. Iyon ang katotohanan. Galit sa kanya si Marco. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ama. Ang buong mundo ay tila kawe. Hindi. Hindi lahat. May isa pa. Si Donato. Naalala niya ang yakap nito sa hallway. Ang masalita nitong nabibigay ng kapanatagan. Nandito ako. Si Donato. Ang kanyang fiancé, ang kanyang kakampi, ang bato na pwede niyang sandalan. Naalala niya ang huling sinabi nito. I have a plan. Isang plano para makuha natin ang lahat mula sa kanya. Isang plano. Isang paraan para makaganti. Makabangon. Sa isang sandali, iyon ang tanging kumislap na paasa sa kanyang madilim na mundo. Ngunit, may kung anong bahagi sa kanya ang hindi mapakali. Ang paraan ng pakakasabi ni Donato, ang kislap sa mga mata nito mayroon itong lami, isang kasakiman na ngayon niya lang napansin. Ipinili ni Ara ang kanyang ulo. Guni-guni niya lang siguro iyon. Desperado na siya kaya nag-iisip na siya ng kung ano-ano. Si Donato ang nag-iisang taong mapakakatiwalaan niya. Pero paano? Paano niya haharapin ang bukas kung ang mismong pundasyon ang kanyang pakatao ang kanyang apelido ay nabahiran ng ang kasalanan? Kailangan niyang maintindihan. Hindi sapat ang kwento ni Marco o ang pagamin ng kanyang ama. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang sugat. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang despradong ideya. Ang nga lumang file. Ang bodega sa pinakailalim na palapak ng kanilang opisina. Ang sementeryo nga nakaraang transaksyon. Hating gabi na nang makarating si Ara sa Valderrama Tower. Tahimik at madilim ang gusali. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng aircon at ang tunog ng niyang ngatakong sa makintap na sahi. Gamit ang kanyang access card, bumabas siya sa basement, sa isang lugar na hindi niya pinupuntahan. Ang bodega. Pagbukas niya ang mabigat na bakal na pinto, isang amoy ang lumang papel at alikabo ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Libo-libong makahon ang nakatambak hanggang sa kisame, bawat isa ay may etiketang kupas na 1990. 1995, 2000. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero ang taong 1995 ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ang petsa sa litrato ni Marco. Sa loob ng halos isang oras, nahalungkat si Ara. Ang kanyang damit ay napuno ng alikabo, ang kanyang makamay ay nangingitim na. Ang bawat folder na buksan niya ay puno ng numero at mga kontratang hindi niya maintindihan. Malapit na siyang sumuko. Malapit na niyang sabihin sa sarili na isa itong kabaliwan. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Isang metal na filing cabinet na halos kinakalawang na. Sa drawer na may etiketang JV,
Special Accounts 5,900,900,900,900. Nangingini ang makamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang folder na may nakasulat. SL Competitor Analysis. Santos Ledesma. Binuksan niya ito. Ang laman ay makopya nga na internal na dokumento. Mga listahan ng presyo. Mga pangalan ng kliyente. Mga sikretong bit para sa mga proyekto ng gobyerno. Ito ang mga dokumentong sinasabi ni Marco. Ang nga impormasyong ginamit para sirain sila. Ngunit hindi iyon ang nakapapatigil sa kanyang pahinga. Ang nakapapatigil sa kanya ay isang serye ng mamananaka staple sa mga dokumento. Mga mungkahi kung paano tatalunin ang presyo ng Santos Ledesma kung sinong kliyente ang susunod na agawin. At sa ibaba ng bawat memo, may pirma. Hindi pirma nga niyang ama. Pirma ngang isang batang executive na nagsusumikap umangat sa kumpanya. Isang pangalan na kilalang-kilala niya. Donato R. Ilustre. Napopo si Ara sa sahi. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mabaga. Si Donato? Pero bakit? Paano? Patuloy siyang naghalungkat, ang isip ay gulong-gulo. Kung si Donato ang nagliya ng impormasyon nun, bakit? Anong makukuha niya? Baka inutusan lang siya ng tatay niya? O, iyon siguro. Ngunit may isa pang folder na nahagip ngang kanyang mata. Mas bago ito. Ang etiketa. Illustra Holdings. Special Projects 2024. Salop nito. Hindi malumang memo ang nakita niya. Kundi makopya nga bank statement at fund transfer slip. Mga maliliit na halaga, pero regular. Linggo-linggo. Inililipat mula sa isang account ng Valderrama Corp. Papunta sa isang shell company na nakapangalan sa Illustra Holdings, pagnanaka. Dahan-dahan. Patago. At sa bawat transfer slip, naroon ang pamilyar at eleganteng pirma ng taong nag-aproba nito. Donato R. Illustre. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang nanginginih na mga kamay. Ang nga papel ay kumalat sa maruming sahe. Biglang isang alaala ang bumalik sa kanya na parang kidlat. Ang sinabi ni Marco sa pickup truck noong unang araw. May narinig akong kausap niya sa telepono. Hindi ko naintindihan lahat. Pero ang huli niyang sinabi bago ibaba. Malinaw na malinaw. Pabaksakin silang dalawa. Silang dalawa. Ang Valderrama at ang Luzon Premier Holdings. Ang isa pang alaala. Kanina lang. Sa hallway. Ang malamig na kislap sa mga mata ni Donato. I have a plan. Isang plano para makuha natin ang lahat mula sa kanya. Hindi siya nito tinutulungan. Ginigipit siya nito. Minamanipula. Si Donato. Ang kanyang fiancé. Ang kanyang kakampi. Ang ahas na matagal nang natutulog sa kanyang tabi, hinihintay ang tamang pagkakataon para tumukla. Niloloko niya si Marco. Niloloko niya ang ama niya. At niloloko niya siya. Ang kataksilan ng kanyang ama ay masakit. Ang galit ni Marco ay nakakadurog. Ngunit ang panloloko ni Donato? Ito ang pumatay sa kung anumang natitira pa sa kanyang kaluluwa. Ang biyahe mula sa Valderrama Tower papunta sa LPH Tower ay ang pinakatahimik at pinakamalinaw na sandali sa buhay ni Andrea Valderrama. Wala na ang takot. Wala na ang pakalito. Ang lahat ng emosyon na nakpabigat sa kanya sa loob ng mga daang araw, ang galit, ang lungkot, ang hiya ay tila na kristal at naging isang bagay na matigas at matalim, determinasyon. Wala na siyang pakialam sa yaman ng kanyang pamilya. Wala na siyang pakialam sa kanilang pangalan. Ang tanging gusto niya ay ang katotohanan. At ang taong may hawak ng kabilang piraso ng katotohanan iyon ay nasa tuktok ng gusaling papalapit sa kanya. Hindi siya dumaan sa karaniwang proseso. Dumiretso siya sa executive floor. Dala ang folder na parang isang sandata. Hinarang siya ng sekretarya ni Marco. I'm sorry, ma'am, wala po kayong appointment. Sabi ng babae. Halatang nailang. Tumingin si Ara ng diretso sa mata ng sekretarya. Sabihin mo sa kanya, si Andrea Valderrama ito, sabi niya, ang boses ay kalmado pero may bigat. At sabihin mo, tungkol ito kay Donato Ilustre. Iyon lang ang kinailangan. Ilang sandali pa, pinapasok na siya. Naabutan niya si Marco na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, pinapanot ang siyudad. Ang postura nito ay irritable. Ano na namang drama ito, Miss Valderrama? Sabi nito, hindi pa rin lumilingon. Kung nandito ka para umiyak ulit, pwede ka nang umalis. Marami akong trabaho. Hindi ako nandito para umiyak, sagot ni Ara. Ang boses ay matatak.
Naglakad siya papunta sa napakalaking mesa ni Marco at inilapak doon ang folder. Ang tunog ng paglapak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Doon lang lumingon si Marco. Nakita niya ang folder, pagkatapos ay ang mukha ni Ara. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagbabago. Wala na ang luha. Wala na ang awa sa sarili. Ang kaharap niya ay isang babaeng may paninindigan. Hindi ako nandito para sa pamilya ko, pagpapatuloy ni Ara. Hindi ako nandito para uminjin ni tawad. Lumunok siya. Nandito ako dahil pareho tayong niloloko. Dahan-dahang lumapit si Marco sa mesa, ang nga mata ay puno ng pagdududa. Pinamasdan niya ang folder na parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Anong sinasabi mo? Binuksan ni Ara ang folder. Inilatak niya ang nga dokumento. Ang nga lumang memo. Ang nga bank transfer. Ang kasalanan ng pamilya ko ay ang pagiging ganit. Pero ang natula sa kanila, ang ahas na bumulong sa tainga ng tatay ko noon, ay siya ring ahas na nanakaw sa amin ngayon. Kinuha ni Marco ang isang lumang memo. Nakita niya ang pirma. Donato R. Ilustre. Tumingin siya kay Ara. Ang mukha ay hindi nagbabago. Isang desperadong palabas. Ano to? Ara. Isang plano niyong ang tatay mo para ilihis ang sisi? Hindi, giit ni Ara. Ang determinasyon niya ay nagsisimulang masubo. Ginamit niya tayong dalawa, Marco. Ginamit niya ang galit mo sa amin. At ginamit niya ang desperasyon namin para makuha ang kumpanya niyo. At ngayon, habang pinaaway niya tayo, dahan-dahan niya ring ninanakawan ang sarili kong pamilya. Tinitigan ni Marco ang madokumento. Ang mapetsa, ang manumero. May lohika. Nakakatakot ang lohika. Pero ang puso niya, na matagal na nasugatan ng isang falderama, ay hindi basta-basta maniniwala. Bakit ko papakakatiwalaan ang isang falderama? Tanong niya, ang boses ay puno ng pait. Ang tatay mo ang sumira sa amin. Ang apelido mo ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Sumabo ang emosyon ni Ara. Ang ngaluha ay nagbabadya ng tumulong ngunit pilit niyang pinipigilan. Dahil ang taong pinakatiwalaan ko, ang lalaking pakakasalan ko sana, ay siya palang pinakamatinding traidor sa lahat. Maniwala ka sa akin, Marco. Please. Nakita ni Marco ang desperasyon sa mga mata ni Ara. Isang desperasyong halos kapareho ng nakita niya sa mga mata ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Ngunit hindi pa rin sapat. Napayuko si Ara. Talunan. Akala niya kaya niya. Ngunit ang pada na itinayo ni Marco ay masyadong mataas. Maya-maya, muli siyang naangat ng tingin. May kinuha siya sa kanyang bag. Ang kanyang cellphone. Baka ito, paniwalaan mo. May pinindot siya sa screen. Isang audio recording. Bago niya huling kinausap si Donato matapos ang pag-usap nila ni Marco, naginala na siya. Isang munting pagdududa ang nagudyo sa kanya na i-record ang kanilang tawag. Unang narinig ang boses ni Ara, basa at yumiyak. Pagkatapos, ang boses ni Donato, malambing at mapakunwari. Hayaan mo na siya, Ara. Nandito ako. I have a plan. At pagkatapos, ang bahaging napatigil sa mundo ni Marco. Ang bahaging napatunay sa lahat. Ang boses ni Donato, ngayon. Ang boses ni Donato. Ngayon ay may halong pananabik at kasakiman na hindi narinig ni Ara kanina. Ay umalingaw-ngaw mula sa speaker niya cellphone. Listen to me, Ara. Kapag nakuha na natin ang control, we will bleed them dry. Ang Luzon Premier, ang Valderrama Corp, lahat yan magiging atin. Pareho silang nga tanga. Si Marco, bulag sa kanyang paghihiganti. Ang tatay mo, desperadong kumapit sa lumulubog niyang barko. And we will be the ones left standing. Tayong dalawa. Pinatay ni Ara ang recording. Ang katahimikan sa opisina ay nakakabingi. Nakatayo si Marco na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha, na kanina ipuno ng pagdududa, ay isa na ngayong blankong canvas. Ngunit ang kanyang nga kamao, na nakakuyom sa kanyang gilid, ay nangingini. Ang lahat ng galit niya ay nakasentro sa mga Valderrama sa loob ng 5 taon. Hindi niya naisip. Kahit minsan, na may isa pang manlalaro sa anino, isang mas tuso at mas masahol na kalaban. Ang narinig ni Marco sa telepono nun. Ang pagmamanipula ni Donato sa galit niya. Ang paalok nito ng tulong. Lahat ay naugnay-ugnay na parang isang masalimot na sapot ng gagamba. At sila ni Ara.
Sila ang mga langaw na nahuli sa gitna. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa cellphone patungo sa mata ni Ara. Sa unang pagkakataon, hindi na si Andrea Valderrama, ang mapamataas na heres, ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang babaeng nasaktan. Isang babaeng niloko. Isang babaeng katulad niya. Sige, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong baksi. Magtutulungan tayo. Isang buntong hininga ngang ginhawa ang pinakawalan ni Ara. Isang maliit na ngiti ang muntik nang gumuhit sa kanyang ngalabi. Ngunit pinigilan ito nga masusunod na salita ni Marco. Pero linawin natin, pagpapatuloy niya, ang nga mata ay malamig pa rin. Para ito sa hustisya para sa pamilya ko. At para mailigtas ang nalalabi sa kumpanya mo. Ito ay transaksyon. Walang personalan. Tumango si Ara, niluno ang kirot na dalangam ga salitang iyon. Sapat na ito. Sa ngayon, sapat na ang maging kakampi niya si Marco. Kahit na ang puso niya ay umaasa ngang higit pa. Anong plano? Tanong ni Ara. Isang matalim na ngisi ang gumuhit sa mulabi ni Marco. Ang ngisi ng isang mandaragit na sa wakas ay natukoy na kung sino ang tunay niyang kalaban. Ang ahas, sabi ni Marco, ay pinakamabisang patayin gamit ang sarili niyang kamanda. Sabi niya, gusto niyang makuha ang lahat. Diba? Sige. Ibibigay natin sa kanya. Ang boardroom nga Luzon Premier Holdings ay napuno nga pinakamakapangyarihang mga tao sa mundo nga negosyo. Sa isang dulo nga mesa nakapo ang bot ng LPH, sa kabila naman ay ang mga natitirang miyembro ng bot ng Valderrama Corp sa pangunguna ni Don Ricardo. Nasa gitna, sa pinakakabisera, nakaupo si Marco, ang kanyang mukha ay isang hindi mababasang maskara. At sa isang silya sa gilid, tahimik na nakaupo si Ara. Si Donato Ilustra ay nakatayo sa harap na parang isang hari, tinatapos ang kanyang presentasyon. Ang kanyang boses ay punong kumpiyansa at kasakiman. Kaya sa pagsasani pwesa ng dalawang kumpanya. Sa ilalim ng isang bagong pamunuan na may foresight at walang bahid ng nakaraang alitan masisiguro natin ang isang kinabukasang hindi matitinak. Pagtatapos niya, sabay tingin kay Marco na may halong panggahamon. At pagkatapos ay kay Ara na may kunwaring pagmamahal. I present to you the future. The Ilustre Valderrama Santos Alliance. May ilang pumalakpak. Ang iba ay nakalangan. Si Don Ricardo ay tumango. Mukhang kumbinsido na ito ang tanging paraan para mailigtas ang kanilang pangalan. Ngunit bago pa man may ibang makapagsalita, isang boses ang pumutol sa katahimikan. I object. Lahat ng mata ay napunta kay Andrea Valderrama habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ang kanyang makamay ay hindi nangingini. Ang kanyang mata ay matata. Napanggisi si Donato. Ara, my dear, this is a board meeting. Baka gusto mong maupo na lang muna at hayaan ang mga lalaki na mag-usap? Hindi pinansin ni Ara ang pang-insulto. Naglakad siya papunta sa harap, dala ang folder na ngayon ay alam na niya ang laman. Bago ninyo pausapan ang pagsasanipuesa, sabi niya, ang boses ay malinaw at matata, baka gusto niyo munang malaman na ang Valderrama Corporation ay matagal nang ninanakawan. Nung taong nag-aalok sa inyong kinabukasan. Ibinasa niya ang folder sa mesa. Kumalat ang nga bank statement. Ang nga transfer slip. For the past 3 years, pagpapatuloy ni Ara. Maliliit pero regular na halaga ang inililipat mula sa aming kumpanya papunta sa isang shell corporation na pag-ari ng Ilustre Holdings. Isang kataksilan na ginawa ngang taong pinakatiwalaan ng aking ama. Tumingin siya kay Donato, ang nga mata ay puno ngang pakasuklam. Namutla si Donato. This is ridiculous. Kasi nung galing ganyan. She's making this up because I broke off our engagement. Hindi pa tayo tapos. Isang malalim na boses ang naksalita. Tumayo si Marco at lumakat papunta sa tabi ni Ara. Isang senyales ng pagkakaisa. Kumuha siyang isa pang set ng mga dokumento mula sa kanyang sariling folder. Mga lumang dokumento. Ang pananaka ay hindi nagsimula 3 taon na ang nakalipas, sabi ni Marco. Nagsimula ito 15 taon nang nakaraan. Inilata niya ang memo na may pirma ni Donato. Ang nga ebidensya ng orihinal na kataksilan laban sa Santos Ledesma Co. Ito ang parehong tao na nagliya ng impormasyon para sirain ang kumpanya ng pamilya ko noon. Ginamit niya ang galit ko. Ginamit niya ang desperasyon ng mga Valderrama. Ang plano niya ay hindi pagsamahin tayo, kundi pabaksakin tayong lahat. Katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na pahinga ng mga taong hindi makapaniwala. Magkapekeng dokumento.
Sigaw ni Donato. Pawis na pawis na. Gawa-gawa niyo lang yan. Kung ganon, sabi ni Ara, sabay kuhang kanyang cellphone. Baka mas gusto mong marinig mismo mula sayo. At pinatukto niya ang recording. Ang boses ni Donato, puno ang kasakiman, ay umalinggaw sa buong boardroom. Pareho silang mga tanga. We will be the ones left standing. Tapos ang laro. Walang nakapagsalita. Maging si Don Richardo ay napatingin kay Donato na may matinding galit at pagkadismaya. Si Donato ay parang isang lobong natanggalan ng damit tupa, nakatayo, hubad, at kahiya-hiya sa harap ng lahat. Tinawa ni Marco ang security. Ilabas niyo ang basura. Matapos ang kaguluhan, nanatili sa silid ang mapangunahing miyembro. Si Donato ay wala na. Ang kanyang nga pangarap ay kasama na niyang naglaho. Sa gitna ng katahimikan, isang tao ang tumayo. Si Don Ricardo Valderrama. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi kay Marco, kundi sa isang babaeng tahimik na pumasok kanina at naupo sa likod ang ina ni Marco, Sigang. Alicia Santos. Napayuko si Don Ricardo sa harap ng babaeng minsang naging kaibigan ang kanyang asawa. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho. Napalitan ng isang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Alicia, sabi niya, at narinig nila ang pangingini sa boses nito. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Ang kasakiman. Binalot nito ang pagkatao ko. Patawarin mo ako. Tumingin si Gang Santos sa kanya. Ang mga mata ay malumanay ngunit may bakas ng sakit na nakaraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak, si Marco, at kay Ara, na ngayon ay makatabi. Nakita niya ang isang bagong simula. Matagal na kitang pinatawad, Ricardo, mahinang sabi niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo. Para sa akin. Para makalaya ako. Tumingin siya kay Marco. At para makalaya ang anak ko. Sa sandaling iyon, ang pada sa pagitan ng dalawang pamilya, na itinayo ngang kasakiman at pinalaki ngang paghihiganti, ay tuluyan ng gumuho. Ang araw ay papalubo na. Ang kulay kahel na sina nito ay humahali sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan unang nakrus ang landas ng isang mapakmataas na heres at isang simpleng kargador. Makatabing naglalakat sina Ara at Marcos sa buhanginan. Wala ng tensyon. Wala ng galit. Tanging ang payapang tunog ng alon. So, pagsisimula ni Ara, anong susunod? Tumingin si Marcos sa kanya, isang tunay na ngiti ang unang beses na nakita ni Ara sa malabi nito. Isang ngiting umaabot sa kanyang mata. Pinag-usapan na nga pamilya natin. We not merging. Ang Valderrama Corp ay mananatiling sa inyo. Tutulungan namin kayong makabangon. Walang utang. Walang condition. Isang malinis na simula. Tumango si Ara. Paano ka? Tanong niya. Paano ang hustisya para sa pamilya mo? Nakuha ko na, sagot ni Marcho. Natutunan kong magpatawad. Iyon pala ang hustisyang matagal ko nang hinahanap. Ang kapayapaan. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Ara sa kanya. At ako. Pagsisimula niya, natutunan kong hindi ko kailangan ang Valderrama para maging ako. Natappuan ko ang sarili ko. Sa putikan, sa bukid, sa mga lugar na hindi ko akalaing mapupuntahan ko. Natutuwa akong marinig yan, sabi ni Marco. So, ulit ni Ara, na may malit ng git. Anong susunod, para sa atin? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Ara. Ang kanyang magaspang na palat ay lumapat sa malambot na kamay nito. Naktama ang kanilang mga daliri. Isang koneksyon na mas malakas pa sa anumang kontrata. Hindi ko alam, bulong ni Marcho, habang sabay nilang pinapanot ang paglubog ng araw sa dagat. Pero gusto kong alamin. Kasama ka. Hinikpitan ni Ara ang hawak sa kamay nito. Sa paglubog ng araw, isang bagong umaga ang sumisibol sa kanyang puso. Dati, ang halaga niya ay nasa kanyang apelido. Ngayon, natapwan niya ang tunay niyang halaga. Sa tabi niya. At sa paglubog ng araw sa dalampasigang iyon, doon nagsimula ang walang hanggang umaga sa kwento ng pag-ibig nina Marco at Andrea. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kayo, aming mamahal na tagapakinig, ang nagsisilbing inspirasyon, sa likod ng bawat salita at bawat damdaming aming isinusulat. Ang paggabi sa kwento ni Marco at Ara ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay sa mundo ng pagmamataas at pagpapakumbaba, ng galit at pagpapatawad.
Isang paalala na sa likod ng bawat galit ay mayroong malalim na sugat, at sa likod ng bawat papapatawad ay mayroong nakahandang pagilom. Sana po, sa pagtatapos ng kanilang kwento, ay may naiwang aral at paasa sa inyong nga puso. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa karangyaan o sa dami ng yaman. Ito ay nakikita sa busila ng kanyang puso, sa tapang niyang harapin ang pagkakamali, at sa lakas niyang piliin ang paibig sa kabila ng lahat ng sakit. At higit sa lahat, na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang baguhin ang lahat, kayang gapiin ang nakaraan at kayang buuin ang isang magandang kinabukasan. Muli, ako po ang inyong manunulat. Buong pusong nagpapasalamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang aming liha. Nais po naming marinig ang inyong nga salobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumata sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong maatubiling iwanan ang inyong nga komento. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hanggang sa ating susunod na kwento.